Josue Kapitulo 9. Nilinlang ng mga taga-Gibeon si Josue. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan sa kaburulan, sa kapatagan at sa baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa Lebanon sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito na mga Hiteo, na mga Amoreo at mga Kananeo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita, at ng mga Jebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpod at butas-butas na sandalyas at damit na gula-gulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain, nais po naming makipagkasundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, bakit kayo? Baka kayo'y mga taga rito. Hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Josue, handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay. Buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa ninyo sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa ninyo sa dalawang haring Amoreo sa silangan ng Jordan, kay Sihon sa hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Bashan, na nakatira sa Astaroth. Kaya't isinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagkasundo sa amin. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa po iyan nang umalis kami sa amin, ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang aming mga sisidlang balat na iyan ng aming lagyan. Tingnan po ninyo, sira-sira at tagpi-takbi na ngayon. Gula-gulanit na po itong aming kasuotan at pudpod na itong aming sandalyas dahil sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. 3 araw pagkatapos pagtibayin ang kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala talaga taga-malayo ang mga taong iyon, kundi taga-roon din sa lupaing iyon. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirhan ng mga taong iyon. Ang mga lungsod ng Gibeon, Sephira, Pirot at lungsod ng Jearim. Ngunit hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh. At nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring ito. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno. Nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Hayaan ninyo silang mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at tagaigib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang?
Bakit ninyo sinabing kayo'y taga malayo? Gayong taga rito pala kayo. Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at tagaigib sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila, ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo nga'y dumating na, natatakot po kaming baka kami lipulin ninyo. Kami po ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. Kaya't ipinagtanggol ni Joshua ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh. Nananatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin. Joshua Kapitulo 10. Nalupig ang mga Amoreyo. Nabalitaan ni Adoni-Zedek, hari ng Jerusalem, na sinakop at tinupok ni Joshua ang lungsod ng Ai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Joshua sa hari at mga mamamayan ng Ai, at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at mga taga-roon. At sa mga taga-roon, nalaman din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakipagkasundo at naninirahang kasama ng mga Israelita. Labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem sapagkat ang Gibeon ay kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari higit sa malaki kaysa Ai, at magigiting ang mga mandirigma nito. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Zedek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Periam, hari ng Jarmut, kay Japhia, hari ng Lakwis, at kay Debir, hari ng Eglon. Ganito ang kanyang ipinasabi, kailangan namin ang inyong tulong. Kailangang salakayin natin ang Gibeon sapagkat ang mga taga-roon ay nakipagkasundo kay Joshua at sa mga Israelita. Nagkaisa nga ang 5 haring Amoreyo at mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakis at ng Eglon, at pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Tinulungan ni Joshua ang mga taga-Gilgal. Nagpasabi naman kay Joshua sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gibeon, huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami saklolohan. Iligtas ninyo kami. Pinagtutulong-tulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreyong naninirahan sa kaburulan. Kaya nga't dumating si Joshua buhat sa Gilgal kasama ang kanyang buong hukbo, pati ang magigiting niyang mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa iyo. Magdamag na naglukbay si Joshua at ang kanyang hukbo buhat sa Gilgal at bigla nilang sinalakay ang mga Amoreyo. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot nang makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga Israelita sa Gibeon. Hinabol sila sa paglusong ng Beth-Horon hanggang sa Azika at sa Makeda. Samantalang tumatakas sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo bukas sa langit. Umabot ito hanggang sa Azeka at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa tabak ng mga Israelita. Tumigil ang araw at ang buwan. Noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreyo, nakipag-usap si Joshua kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan.
Huminto ka, araw, sa tapat ng Gibyon, ikaw rin buwan, sa libis ng Ayalon. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Kailanmay hindi pa nangyayari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. Pinuksa ang mga Amoreyo. Pagkatapos nito, si Joshua at ang mga tauhan niya ay bumalik sa Gilgal. Nakatakas ang 5 hari at nagtago sa yungib ng Makeda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtago at ito'y ipinasabi kay Joshua. Kaya tiniutos ni Joshua, takpan ninyo ng malalaking bato ang bunganga ng yungib at inyong pabantayan iyon. Ngunit huwag kayong titigil doon. Habulin ninyo ang kaaway, unahan sila at harangin upang huwag makapasok sa kani-kanilang lungsod. Inilagay na sila ni Yahweh sa inyong kapangyarihan at sila nga'y pinuksa ni Joshua at ng kanyang mga kawal kahit may ilang nakatakbo at nakapasok sa mga napapaderang lungsod. At bumalik na sa kampo sa Makeda ang lahat ng mga kawal ni Joshua. Buhat noon, wala nang nangahas magsalita laban sa mga Israelita. Inuutos ni Joshua sa kanyang mga tauhan, alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bunganga ng yungib. Ilabas ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin. Gaanon niya ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmuth, ng Lakis at ng Eglon. Nang nasa harapan na ni Joshua ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno, hali kayo, tapakan ninyo sa leeg ang mga haring ito. At ganon niya ang ginawa nila. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, huwag kayong matatakot o panghinaan ng loob. Ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ng inyong mga kaaway. Ang 5 hari ay pinapatay ni Joshua na maghapong ibinitin sa 5 punong kahoy. Nang palubog na ang araw, inutos ni Joshua na ibaba sila sa pagkakabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtaguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinatakpan ng malalaking bato na naroon pa magpahanggang ngayon. Sinakop ni Joshua ang buong bayan ng mga Amoreyo. Nang araw ding iyon, nasakop ni Joshua ang Makeda at pinatay ang hari doon. Nilipol din niya ang buong bayan at wala siyang itinirang buhay isa man. Ginawa niya sa hari ng Makeda ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Buhat sa Makeda, sinalakay naman ni Joshua at ng mga Israelita ang Libna. Ibinigay rin ni Yahweh sa kanilang kapangyarihan ang hari at ang lahat ng mamamayan doon. Pinatay nilang lahat ang mga taga roon at walang itinira isa man. Ginawa ni Joshua sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos nito, kinupkob naman at sinalakay ni Joshua at ng mga Israelita ang Lakis. Sa 2 araw ng labanan, muli silang pinagtagumpay ni Yahweh. Nilipol din nila ang lahat ng taga roon tulad ng ginawa nila sa Libna. Si Joram na hari ng Gezer ay sumaklolo sa mga taga-Lakis, ngunit tinalo rin sila ni Joshua at walang itinarang buhay sa kanyang mga tauhan. Buhat sa Lakis, kinubkob at sinalakay ni Joshua at ng mga Israelita ang Eglon. Sa araw ring iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng taga roon tulad ng ginawa nila sa Lakis. Pagkatapos nito, si Joshua at ang buong hukbo ng Israel ay umakyat sa mga bulubundukin at sinalakay nila ang Hebron. Nasakop nila ang lungsod at pinatay
ang lahat ng taga roon, buhat sa harik hanggang sa kahuli-hulihang mamamayan. Gayon din ang ginawa nila sa mga karatig bayan ng Hebron. Sinunog nila ang lungsod at walang iniwang buhay, gaya ng ginawa nila sa Eglon. Hinarap naman ni Joshua at ng buong hukbo ng Israel ang Debir. Sinakop nila ang lungsod at ang mga karatig bayan nito. Pinatay nila ang hari at nilipol ang lahat ng mamamayan. Ginawa rin nila sa Debir ang ginawa nila sa Hebron, sa Libna at sa kanilang mga hari. Sinakop nga ni Joshua ang buong lupain, ang kaburulan sa silangan, ang mga nasa paanan ng mga bundok sa kanluran, pati ang mga lupain sa katimugan. Natalo nila ang mga hari sa mga lugar na ito at nilipol ang lahat ng naninirahan doon at walang itinirang buhay ayon sa pinag-uutos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Joshua ang lahat ng lupain buhat sa Kades Barnea hanggang sa Gaza, pati ang nasasakupan ng Goshen hanggang sa Gibeon sa dakong Hilaga. Sinakop niya ang lahat ng mga lupain at mga kahariang ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay sapagkat si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay kasama ng mga Israelita sa kanilang pakikipaglaban. Pagkatapos, bumalik si Joshua at ang buong hukbo ng Israel sa kampo ng Gilgal.